Eto na kabibig ha. Naku, parang mapapahiya talaga itong si Jinky Luistro. Sinampal ng mga kadistrito sa Batangas ba, mga Batangguenya, mga kadistrito ni Jinky Luistro, sinampal. VP Sara pa rin sila. Based sa latest survey, 63 ng mga Batanggenyo sa distrito ni Luistro at 62.5% sa buong Batangas tutol sa pagpapatalsik kay VP Sara. Tutol sa impeachment, mga kabibig. Tutol sila na ma-impeach VP Sara. Hala, ang taas. Sobra pa sa 50%. Nako, nakakaya naman. Kaya nga, mga kongresista, tanungin nyo ang inyong mga constituents. Kasi, hindi kayo mag-decide ng sarili nyo ng pag-iisip, ng sarili nyo ng kinakatok, pinapunta sa opisina, inofera ng, sabi ni Amy Marcos, 5 million in cash. Tapos, 150 project. Tapos, magkano ba yun? Mga MOOA projects at pera. Sabi ni Amy Marcos. Di ba grabe, no? 5 million? Para lang talaga pumirma sa impeachment ni VP Sara. Pero yung mga yung mga Justice Committee members, proud na proud. Parang hindi sila Justice Committee ba, na dapat sana naging, sila ba, neutral, pero sila yung proud na, nakakuha na kami ng 200 plus, wala na, impeach si VP Sara sa Kongreso. Tanungin nyo ang inyong mga constituents. Tingnan nyo sa latest survey daw. Nakita ko lang ito ha. I'm not sure kung totoong survey ito o hindi, pero nilabas ito ng maraming page ngayon at pinag-uusapan pa ng napahiya talaga si Luistro Kabibig. 63% ng kanyang kadistrito. Sino dito mga kadistrito ni Luistro? Comment down below. Tama ba itong survey na 63% ng mga kadistrito ni Jinky Luistro hindi pabor, ayaw ma-impeach si VP Sara. Eto ang survey. Baka sabihin nyo lang, Kabibig, mahilig talaga sa gawa. Hoy, nag-research ako, hinahanap ko talaga itong mga page na to, ang mga komento. So kung mag-comment ka, totoo ba ito? Ito yan From Batangas News. Yan ha. Ang mukha ni Luistro, galit pala siya. Ayon sa isang commission survey, karamihan ng mga Batanggenyo ay tutol sa pagpapatalsik kay Vice Presidente Sara Duterte, kung saan 62.5 ng mga respondents sa buong lalawigan ang nagsabing nais nilang manatili siya sa pwesto. Uy! Palakpakan naman kung totoo ito, Kabibig. Ay sobra pa sa 50%. So most of the Batanggenyo gusto nila na hindi mapatalsik, hindi ma-impeach si VP Sara. Batay sa district breakdown, ito na, pinakamataas ang naitalang pagtututol sa 5th District na may 64.2%. Sinundan ng 2nd District na may 63.4%. Sunod, 6th District na may 62.7%. 3rd District na may 62.1%. 1st District na may 61.8%. Nako. At 4th District na may 60.9%. Hala, ang taas. Ipinakita ng resulta ng commission survey na sa lahat ng 6 na distrito ng Batangas, mahigit 6 sa bawat 10 residente ang kontra sa impeachment ng Vice Presidente. Ayon sa mga political observer, maaring magsilbi itong mahalagang batayan sa magiging posisyon ng mga kinatawan ng lalawigan sa mga sumusunod na pagtalakay sa usapin ng Kongreso. Tama. Ito ang sabi naman, huwag patalsikin ay inhalan ng bayan, Duterte pa rin. Duterte pa din taga Batangas ako. Bakit wala namang survey sa amin? Yes po, Batangas, solid Duterte pa din. Baka sa sagingan niya nag-survey, sabi ni Rafael Generoso. Huwag kayong masaktan kung yan ang resulta ng survey.
Kaya di uunlad ang Pilipinas, kinokonsente talaga ang korap. Sige na nga, yun ang sabi mo survey lang naman. Hindi naman nag-survey din sa amin di mag-resign na lang. Fake news yan, you are showing off. Basta hindi pabor sa kanila ba, fake news. Pag pabor ng Bibi Sara, fake news talaga yan. Pero pag all about negative comment kay Bibi Sara, hala, totoo pala to, nang ganyan. Yun na sila nagkomento. Buti nga kay Bibi Sara. Ako. Batangas, balitaan yan ha. 62.5 ng mga Batanggenyo ay hindi pabor sa papadali sa Vice Presidente. 63.4 mga disunod na ng district ay totoo sa impeachment. Laka. Ano yan? Taga Batangas ako, nanahimik kami dito. Hindi kami pabor sa pag-impeach kay VP Sara dahil alam namin na ang pinasa nilang articles of impeachment ay walang basihan. Yung 125 million confidential funds, binago nila through fishing expedition. Kung ano ang nasa papel, yun lang. At di kailangan baguhin, that's it, unconstitutional. Pure Batanggenyo, Duterte pa rin ako. Sa drama ng trolls mga yan, for sure, positive ang polls, sa actual kaya. Ang totoo niyan, kahit anong paninirala kay VP Sara, si VP Sara pa rin ang next president. No to impeachment, I'm from Batangas 1st District. Yan. Yun mga kabibig. Yun ang iilang mga komento ng mga netizen after nila na, nabasa ang survey result ng Batangas. Ito pa, alain naman, saan gaayang survey na iyan, baka iyan ay bayabasan lang ginawa. Ituloy impeachment at doon siya magpaliwanag from Oselman. Iba't ibang komento ng ating mga netizen. Pero, grabe no, 62.5. Grabe. Ang taas, 60 plus something ang survey result na ayaw ng mga Batanggenyo daw di umano. Tutol sila sa impeachment ni VP Sara. Paano? Yan, napakasakit naman yung tingnan kung ganon palagi ang makikita natin sa mga kahit anong pang pagtambling-tambling na jinke sa Justice Committee, yung mga kadistrito niya ayaw talaga ng impeachment. Paano yun ako po? Ako, ano kaya ang magiging rason? Nako. Ito ha, may nakita akong video dito kina Attorney Torion at Professor Tikia. Meron silang pinag-uusapan kami at dapat malaman din natin kung at least meron tayong ideya ba. Makinig tayo ha. Ibig nyo bang sabihin yung ginawa nilang basihan from Vice Mayor to Vice President mali rin? Siyempre. Bakit naman? Mali. Ang sabi nila, hindi, tumaas ang kita. May illegal wealth. Again, di ba? GR number 278353. Oh. Yung kanyang Duterte versus HR. Tingnan nyo na lang po mga law students. Kailangan nga in her capacity as Vice President. So sabi mo naman pala, bakit binabiolate ng committee? Which is why it's violative of due process, which is why it's unconstitutional, which is why we are impelled to file this case. Para maintindihan. Okay. May basihanan ba yung Committee on Justice to even subpoena the AMLAC? Ang sa akin wala Kasi sa fourth impeachment complaint yan. Doon kay Attorney Cabrera na complaint yan. Pero yung pagka-word niya, and our allegations can be proven, or words to that effect, can be proven by subpoenaing, by sending a subpoena to the AMLAC to prove our allegations. That's a very broad, what's you call this, allegation. Fishing expedition. You are letting the Committee on Justice to be your investigator. That cannot be done. That cannot be a basis of a subpoena. Granting for the sake of argument that can be subpoena. Ang problema kasi dito, korte ba yun? Hindi naman korte yun at that level, para silang piskalya. Sila nga nagsisabi para silang piskalya. And the AMLAC law has been amended 5 times. And 5 times, 6 times pa nga And if you will take a look at the amendments, it actually, the Congress what was actually trying to strengthen the confidentiality of Kasi nga sa bank secrecy. Magandang topic yan. Let's discuss first kung kailan siya nagiging impeachment case. As opposed to it just being a criminal investigation, di ba? Sa normal naman po na korte,
habang preliminary investigation, hindi naman kaso yan. Case ba ang tawag dyan? Di ba? It's an investigation. Kaya nga case build up nga may case build up pa. So hindi pa siya case. So hindi pa siya exempted from yung mga prohibitions on the divulgence of trade secrets and income tax records, for example. Hindi pa siya case. Nagiging case siya, it is our submission na nagiging case siya pag nasa Senado. Okay. So, paano ngayon, given what you have been saying, paano bubuuin yung articles of impeachment? Kaya ganyan. Oo. Kaya nga, baka makatsamba na naman kami. Ilang basihan. Ito kabibig. Imagine, Kinggan niyo si Congressman Eresi. imagine, pinagtyagaan yung kalokohan ni Madriaga. Madriaga is a hoax. This is about bias. This is not for the Filipino people. This is about the survival of politicians on both sides. I refuse to be part of this. This is about destroying your enemies. Correct. Using instrumentalities of government like the NBI, the AMLAC, Correct. Lahat. the COA, to persecute a political opponent. Nakakatakot po ito. Dahil hindi ito matatapos. Kung magagamit ito ngayon para i-persecute yung mga political opponents, Tama. paano kami? Opponent din naman, administrasyon na ito. Correct. Your Liberal Party made Congresswoman Leila de Lima sa pagpapanagin ko kay Rivera. I disagree in participating in this process as a whole. Kaya nga hindi na ako dumalo ng anumang process sapagkat tatandaan ko nung si Ninoy Aquino pinagbibintangan noon ng Marcos na may kinalaman sa mga NPA, kinonvict ng kangaroo court. Talagay ko, ganito rin yun. Yun From pala. Vice Mayor. Ito Hearing, meron Makinig tayo kahalas. Ito. hearing, meron na naman kaming piniprepara ngayon. We are filing manifestation with reiterative motion kasi yung ginawa ni Trillanes, maling-mali yun. At saka yung Kalak- AMLAC, maling-mali yun. Kasi yung kay Naku. Trillanes, hindi ko na mention sa third complaint and fourth Wala. complaint. Paano naging evidence? Paano Kaya naging nga. witness? They will say, ay, hindi man yung totoo yung sinasabi ni Atty. Torre. Totoo, nandun siya sa footnote. Footnote number 98, Hala. under paragraph 110. Kaninong affidavit? Third complaint Third of, complaint. yes, Sabalya. No, of Sabalya. Okay, third complaint. Yes, Okay. yes. Now, ang problema doon, Oh. you have to look into the footnote. Oh. Ang basis niya yung Footnote. newspaper reports. Now, Newspaper can the Committee on reports. Justice issued subpoena based on newspaper reports? Of course not. All law students know that under the rules of evidence, the evidence that can be subpoenaed should be those which are based on personal knowledge. And all law Eh, students knows. Isang Oh, dekada na nga no. daw eh. Ha? Di ba personal knowledge yun? Kaya nga, Sabi 10 niya, isang dekada ko na itong kwan. Maraming salamat sa AMLA for providing proof. Ngayon lang yan, nagkaroon siya Isang proof. dekada na rin nadidibang yan eh. Oo, Isang no? dekada Oo. niya nang nire-rehash, isang dekada na rin nadidibang. Yun nga ang problema ibig doon. kong sabihin, ito mga kababayan, mere footnote lang. Si Senator Footnote Trillanes, 98. no? Footnote lang 98 ng pala. third impeachment complaint. Paragraph 110. Pero pag nakita mo siya kahapon, abay talagang parang main witness no? Oo nga eh. Yung newspaper reports are hearsay evidence twice removed. Double Why? hearsay. Oh, double hearsay yun. Sir, parang Mm-mm. chismosa yung kapitbahay ko, nag-chismis. Kinote niya doon Tapos based sa kinote chismis. niya. Oo. Kaya lumala, no? Oo nga, Oo kaya nga, nga twice bata. removed. It's a Oo. hearsay. Hindi po pwede yun ipasabpina mo based on a newspaper report. Can that be a basis of subpoena that violates Section 22, Rule 130? Naku, ang dami pala And it violates Ocampo versus Enriquez and such other cases that we cited. Dami nung site Oh, na Oo nga, cases, nandun no? sa Meron aming pa ng ano, jurisprudence. Hala, ang dami palang na-violate ng Justice Committee. Yun na nga nagmamarunong silang lahat doon. Di ba? So, kabibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Sa Lunes bukas na, magbobotohan na ang mga kongresista
ang mga crocs, crocs talaga, ang mga kongresista kung sino yung pabor at hindi pabor sa impeachment ni VP Sara. Basta, ang chika-chika bumbu ngayon, 63% ng mga Batanggenyo ayaw ma-impeach si VP Sara. Ayaw patalsikin si VP Sara. Kasama na dyan ang distrito ni Jinky Luistro. Ang tanong, totoo kaya itong sa reserve na to?